Sabi nga nila, numbers don't count. Pero marami-rami na rin tayo. Amen. Thank you, Lord. Thank you for today. Thank you for this day that you have given to us. A chance to worship you and adore you and express our love for you, Lord. Thank you for this day. Thank you for the life that you have given to us, the good life and the blessings and the good health. Salamat po lahat ng mga kabutihan mo sa amin, Panginoon. So, bilang kapalit po, kami ay magpupugay sa iyo sa araw na ito. We declare that you are our Lord and God. In Jesus' name, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Tender whisper of love, dead of
At the cross I found my
Thank you, Lord, for what you said to us, Lord. You are our God. You are our Creator. You are all for us. Jesus, we offer this day to worship to you, and to worship you. In Jesus' name, amen. Hallelujah. A reading from the book of Ephesians chapter 1, verse 15 to 21. For this reason, ever since I heard you about your faith in the Lord Jesus and your love for all God's people, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his people, and his incomparable great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms. Far above all, rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. May God bless the reading of his word. Salamat sa pagbabasa ng tuloy sa salita. Praise the Lord. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Amen? Pangulong tao. Magandang umaga sa ating lahat. Amen. 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 Ito mo dito mga aking Amen. Hindi mo gagamit ng microphone. microphone ka. Hindi, hindi mo gagamit. Hindi ka gagamit. O sige, ilagay mo at pagkilagay mo. Praise the Lord. Nung last Sunday, mga kapatid, ay binasa natin yung Isaiah chapter 55.
verse 9 to 10 ba yun? Sinabi doon na ang kaisipan ng Panginoon at ang pamamaraan ng Panginoon ay mas mataas kaysa ating kaisipan at sa ating mga pamamaraan. Hindi daw natin maunawaan ang kanyang mga iniisip. Pero parang ang church ay parang napaka ano, no? Basahin ko yon, parang introduction sa ating pag-aralan ngayon. Napaka doon sa binasa nating kapatid, sa ibang salin kasi doon, may the eyes of your understanding be enlightened. Sa binasa ni kapatid ngayon may the eyes of your heart. Heart, di ba? Pero doon sa ibang salin, sa King James Version, mga kapatid, may the eyes of your understanding be enlightened. Kung tingnan natin yung context doon sa pagkasulat ni Paul, ito ay sinulat ni Paul, siyempre, sa mga mananampalataya. At kung yung mananampalataya, mayroon na siyang karanasan sa Panginoon. Mayroon na siyang na-experience niya yung sinabi ng Biblia na kapanganakang muli o bagong buhay. Hallelujah. Kung basahin ko yun, sabi niya, sa verse 13, praise the Lord, chapter Ephesians, chapter 1. Okay. Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, so mayroon talagang pananampalataya na. Amen? Sinulat niya dito ni Paul ang para sa mga mananampalataya. Sabi niya, I also, after I heard of your faith in the Lord and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Spirit of wisdom and revelation. Sabi niya, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, and what's the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness and His power towards us who believe, according to the working of His mighty power, which He wrought in Christ when He raised Him from the dead, and set Him at His own right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. So, maliwanag ang sinabi ni Paul dito, mga kapatid. Hallelujah. Na ang kanyang panalangin ay mabuksan pa ang ating mata sa ating panguunawa. Amen? At alam natin, kung basahin yung gospel, ang purpose, bakit kailangan kang may panganak muli? Bakit kailangan maranasan mo yung bagong kapanganakan? Nalito talaga tayo, mga kapatid. Nalito tayo. Sapagkat ang purpose doon at ang subject doon is to see the kingdom. Amen po ba? Sabi niya, you must be born again. Except a man be born again, he cannot see. Amen? So, itong prayer ni Paul dito na yung eyes of our understanding be enlightened, may enlightened ka pa na lalo sa Panginoon sapagkat binuksan ka na ng Panginoon. Amen? Alam niyo yung seeing is relative or identical to the word knowing or understanding. Katulad yan, meron akong nais ipapaunawa sa inyo at sabihin ko, kapatid, nakita mo na ba ito? Pag mabasa mo na yung nais kong ipaunawa sa inyo, sabi niyo, oh, I see. Ang meaning, hindi ibig sabihin na nung sabihin mo, oh, I see, hindi ibig sabihin nung nakita mo talaga. Kung ibig sabihin nung naunawaan mo. Yung seeing is identical to knowledge or understanding. Amen po mga kapatid? Kaya kung ating tingnan yung John chapter 3 verse 3, except a man be born again, he cannot see, yung sino is understanding. Except na ikaw ay may panganak muli, wala kang kaunawaan. Amen? Hindi mo maunawaan, mga kapatid. Praise the Lord. At ang subject na representa natin, Panginoon, doon ay hindi church. Hallelujah. Baka sabihin naman ba ang subject kasi pinipresenta ng Panginoon doon, except a man be born again, he cannot see, the church? Anong dugtong doon?
Except a man be born again, he cannot see the Kingdom of God. kingdom of God. Except a man be born of water or of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Hallelujah. Pero, napuyo tayo mga kapatid. Sa mga dati, pangunawa natin, mapunagin ka, papasok ka sa church. At dito sa church, tinuruan ka na kahit ano-ano na pinagtuturo sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Ang subject pala na nais na present ng Panginoon is kaharian ng Diyos. Kaiba kasi ang nasa ating isip. Walang pagkaiba doon sa first century rabbis, mga kapatid. Ang kanilang pangunawa ng kaharian ng Diyos ay darating with signs, with great power, na ipaglaban sila ng Diyos sa kanilang mga kaaway. At itaas niya ang Israel. Tingalain ang Israel sapagkat kasama ng Diyos. Pinalitulan pa rin na sa Old Testament. Na ang Israel ay talagang guided by God. Ang Diyos ay nagpakita ng kanyang power, kanyang kapangyarihan sa bansang ito at nakita sa buong sanlibutan yung kapangyarihan ng Diyos sa bansang Israel. Akala nila ganun pa rin. Pagdating siya sa Testament, ganun pa rin. Kaya kailan pangunawa sa coming of the Lord, sa coming of the kingdom of the Lord, darating ito with signs and great power. Kaya marami ng, naku po, hallelujah. Nung tanungin ng Panginoon, mga kapatid, kailan ba ang yung, kaya inano ko ito mga kapatid kasi maraming misconception na nakarating sa atin. Instead na tayo ay ginayad ng Panginoon para sa kaharian ng Diyos at maunawaan natin, ano ba itong kaharian ng Diyos? Ano ba ito? Hallelujah. Sa inyong pagkaunawa mga kapatid, anong kaharian ng Diyos? Ang mga Pariseo noon at paging ang mga Christian ngayon, iisa ang kaisipan sa kaharian ng Diyos. They're asking when the kingdom of God should come. When? Pero magtaka ka bro. Sa kanilang tanong sa Panginoon, kailan ba darating ang kaharian mo? Hindi sinagot ng Panginoon kung kailan. Ang sagot ng Panginoon, hindi when, kundi what is the kingdom? Magtaka. Iba talaga ang Panginoon. Meron siyang idea na hindi kaya natin kunawain. His ways are higher than our ways. And His thoughts than our thoughts. Ang pangunawa ng mga Pariseo, kailan ba dumating yung kaharian mo? Kasi ang kailang pangunawa nga, ang kaharian ng Diyos ay makita. Para bang isang kaharian na katulad sa ating nakita kaharian dito sa sanlibutan na makita, oh, nandun ang kaharian, nandun ang hari. Hindi, sapagkat ang kaharian ng Diyos is eternal kingdom. Nasa loob mo. Hallelujah. Ito yung hindi mo unawaan ng tao. Hanggang ngayon mga kapatid. Pero magtaka ka, sa tanong ng mga Pariseo, hindi sinagot ng Panginoon kung kailan. Tingnan natin sa Luke chapter 17 mga kapatid. Hallelujah. Question, Pastor. Chapter 17. Pastor, Yeah. question muna. Sige. Bago mo pala. Sige. Yung kingdom of God is the heaven, right? Kingdom of heaven and kingdom of God is interchangeably used. Parehas na. Kingdom of heaven in the sense na ang Diyos ay, di ba ang Diyos na sa langit? Di ba, ang ating pangunawa, ang Diyos na sa langit ang natira. Totoo naman. Pero hindi langit na physical, sapagkat nasa lahat ng dako siya. Oh. So kingdom of God is kingdom of heaven, sapagkat ang Diyos ang naghahari. Parehas sila ang ibig sabihin. Kaya lang, kung basahin mo sa gospel, kung minsan gamitin ng mga sumusulat sa gospel, kingdom of heaven. In the same, kasi ang gospel kasi ano yan synoptic. 4 sila na disciple, pinipresent isang subject sa ibang-ibang view. Kaya nga synoptic ang pangalan nun Sa isang tagasulat, halimbawa si Matthew, sumusulat siya ng kaharian ng Diyos, ang ginamit niya. Sa synoptic gospel ni Luke or ni Matthew, ang ginamit niya, kaharian ng langit. So parehas ang ibig sabihin. Kaya lang, ang pangunawa ngayon sa mga mananampalataya, ang kaharian ng langit ay nandoon. At ang kaharian ng Diyos, kung ang Diyos ay maghari sa Israel. Yun ang kaharian ng Diyos. Kaya doon papasok sa second question ko, Pastor, doon papasok Oh. Kasi yung heaven is real, right? Oh, yeah. Oh. Bakit may na-mention yung iba dyan na nag-aabang sila ng kaharian ng Diyos na darating? Sabi niya sa Biblia, may seventh heaven pa. May. Seventh heaven. Kung
kung ano mo yung Biblia, mayroong 7 spirits, pero lang 7 heaven. Mayroong 3rd heaven. Sa Biblia, mayroong isa, pangalawa, pangatlong langit. Ano mention? Walang 7th heaven. Wala. 7 spirits na sinabi sa Revelation, chapter 4, I'm not mistaken. 7 espiritu ng Diyos. Kasi fullness ngayong spirit eh. Hindi yan physical, hindi yan literal. Now, yung first heaven and second heaven, sabi nila, ang first heaven itong may mga ibon na lumilipad. Yun ang pangunawa, kasi literal nga itong unawa nila. Yung cloud. Oo. Ang second heaven, yung clouds na mayroon doon natin salubungin ng Diyos. Doon sa mga alapaap. Yun yung pangalawang langit. Ang pangatlong langit, yun talagang tirahan ng Diyos, napakalayo. Hindi na kaya abutin. Yan sinabi ni Elisariano na maubos na ang lahat ng gasolina sa lupa. Hindi maabot yung tirahan ng Diyos, yung pangatlong langit. Pero, magtaka ko, kung sabi niya, hindi malayo ang Diyos. Di ba binasa natin yan noon sa nakaraan? Malapit lang ang Diyos, nasa sayo siya. Kaya kung ating unawain dito lang literal, mawala ka talaga kapatid. Mawala ka talaga kasi ang ating pumunawa sa langit, isang lugar na napakalayo. Samantala ang Biblia na, nasa iyo ang langit, nasa iyo ang Diyos. Naghahanap sila sa malayo, nasa malapit lang naman. Di ba natin binasa natin sa Acts chapter 17? Sabi niya, pakinggan niyo, sabi niya, God who made the world and all things, and saying that He is the Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands, neither is worship with men's hands as though He needed anything, saying He giveth to all life and breath and all things, and hath made of one blood all nations of men to dwell on the face of all the earth, and hath determined the times before appointed, and hath bounds of them, and the bounds of their habitation. Verse 27, that they should seek the Lord, if perhaps they might feel after Him, and find Him, though He is not far from every one of us. Pero hindi pala siya malayo. Pero ang tinuro sa atin, napakalayo ang Diyos. Pero sabi niya dito, that they should seek after the Lord, if perhaps they might feel Him and find Him, though He is not far from every one of us, for in Him we live. Ito yung napakalalim na mga kapatid. Acts chapter 17, verse 28, mga kapatid. Sabi niya, sapagkat nasa Kanya tayo, kaya tayo nabuhay. Kaya buhay ka ngayon sapagkat you are in Him. Kung ang Diyos ay nasa langit, paano ito nasabi ni Paul? Kaiba talaga ang kaisipan ng mga apostol eh. Yung mga binuksan talaga ng Diyos. Sabi niya, for in Him we live. Ano yung in Him? Nasa loob ka. Nasa Kanya ka. Katulad yan, if anyone who is in Christ, na kay Kristo ka, is a new creator. Yung in Him, for in Him, nasa Kanya ka kasi, ikay na buhay. Saan ang Diyos? Hindi natin sinagita. Bakit hindi ka makita ang Diyos? Pero ang hindi na siya ng Bible, hindi siya malayo na malayo talaga sa atin. Sabi niya, for in Him we live, and in Him we move, and have our being, as certain also of our own poets have said, for we are also His offspring. Tingnan mo yung context dito, bro. Ito ay sinulat dito mga kapatid. Si Lucas susunod sa Book of Acts, ba? Pero account ito ni Paul, nung si Pablo pumunta sa Atenas. Ang Athens is a place in Greece. Isang hidden, isang Gentile na lugar. Pero sabi ni Pablo, kayo rin ay mga anak ng Diyos. Kasi akala nila, ang anak ng Diyos, sila lang ang mga Israelitan. Pero sabi ni Pablo, kayo man din. Sabi niya, basahin niyo, verse 28, verse 28 mga kapatid. Sabi niya, verse 10, for as much then as we are the offspring of God, we are the offspring of God. Amen? So, iba talaga ang kaisipan ng Panginoon, mga kapatid. Ang tanong mo, bro, mayroon bang 7 langit? 7 seal siguro yun, Pastor, ano?
Walang nasulat na 7 langit kundi 7 espiritu ng Diyos. Sapagat yung 7 is number of completeness. Sino mo nagtanong sa akin, bakit completeness, number of God ang number 7? Oh, sabi. Sapagkat number, di ba? Bakit completeness? Sa creation, ilang araw create ng Panginoon. Perfect talaga. Amen? 7 araw ang creation. At sa pag 7 araw, huminga siya. Nagpahinga siya. Tapos na niya yung creation yun. In the 7th day, God rested from all of His works. Kaya number 7 is a perfect number of God. At sa Israel, mayroong 7 silang pista sa bawat taon. Sa isang linggo, mayroong 7 araw. Ganun ang number 7 sa Biblia, mga kapatid. Napaka-makapangyarang number 7. Yung sinabi mong 7 langit, it pertains about the perfect number of God. At ang mayroong 7 ang kanyang espiritu na sinulat sa Biblia. At mabasa mo sa Isaiah chapter 11 ata, kung hindi ko nakamali, at Revelation chapter 4. 7 espiritu ng Diyos. Which means a perfect spirit of God. Kompleto siya, absolute ang kanyang espiritu. Hallelujah. Yun doon sa mga kapatid, sa Luke chapter 17, nating basahin yung Luke chapter 17. Kaya kinakailangan ma-enlighten ng ating mga kaisipan eh. Sa Luke chapter 17, verse 20, and when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God, yung word na demanded is a strong English word, mga kapatid. Hindi to petition, hindi to request, kundi yung demand, mag-demand ka. Para bang you are demanding because you have authority. Meron kang otoridad. Kasi ang pagtingin ng mga Pariseo, talagang may authority sila. At kailangan sagutin ng Panginoon. Tingnan mo yung Biblia. And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. When? Kailan darating ang ang kaharian mo? Ang sagot ng Panginoon, hindi kailan. Ang sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay darating na hindi mo makikita. Yung cometh not with observation kasi mga kapatid, cometh not with ocular evidence or outward show. Hindi mo makikita. Cannot be seen by the eye ang kaharian ng Diyos. Hindi mo raw masasabi, Pastor Nauan, dyan na. Hindi mo. Pero tingnan mo yung tinuro sa atin, kapatid. Sapagkat we cannot separate Christ from the kingdom. Can you? Can we? Christ is the King of the kingdom. Di ba? Hindi pwedeng wala siyang, kaya nga si Kristo ay hari. Ano ang kaharian niya? Yung kaharian ng Diyos. Kaya you cannot separate the King from His kingdom. Kung ating ano yun si Kristo, nandyan yung kaharian. Ang tanong, saan si Kristo ngayon? Sabi na, nandun sa physical na langit. Pero ang Biblia sabihin, ang Kristo na yan ay nasa sa inyo. So meaning, the King of the kingdom is in you because the kingdom of God is within you. Basahin mo, sister. Basahin mo yung Bible mo. Luke chapter 17, verse 20 and 21. Ano yung Bible mo? NIV, di ba? NIV. Sige, basahin mo. 20 to 21. Maliwanag din yung Pastor. Sige. Maliwanag. Sige, basahin mo. Ito. Walang internet. Once on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, the coming of the kingdom of God is not something that can be observed, nor will people say, here it is, or there it is, because the kingdom of God is in your midst. Maliwanag, Pastor. Kaya ang karera nyo sa'yo nasa kaligitnaan nyo. Ang midst kasi, it speaks of your heart. The kingdom of God is within you. Sa kingdoms kasi, the kingdom of God is within you. Nasa loob mo ang kaharian ng Diyos. Kaya internal ang kaharian. Kingdom is a spiritual kingdom, mga kapatid. Hindi physical na makikita. Kamit natin itong observation eh. Pero magtaka kasi turo natin, sapagkat ang Kristo ang ito, ang kaharian ang hari ng kaharian, ay darating nga. Kaya sabi na, tumingin ka palagi doon. Tumingin ka palagi doon. Akala natin, doon siya magmumula sa langit na pisikal. Samantalang ang sinuturo ng Biblia, ang Kristo na wala sa pisikal na langit, doon sa tao.
Hindi kayang unawain talaga ng tao, kapatid. Anong turo ni, wala pa ditong ibang, tayo naman na siguro makarating sa atin. Ang turo ni Pastor Edwin iba. Sabi niya, pagdating ng Panginoon, kasama kang dadating dito sa lupa. Kasama ang iglesia. Kasi yan naman ang sinabi ng rapture theory. Kasi rapture ka, pagkatapos doon, sasama ka ni Kristo, pagbawa ni Kristo for 1,000 millennial reign. Pagbaba mo, kasama ka, iwanan mo yung bahay mo doon. Naginto, na pinag-iiyapang natin. Meron tayong bahay na ginto. Iwanan natin doon sa langit. Kasi 7 taon na ang pwede mong itira doon eh. Tapos pinagmayabang natin yung ginto, yung 7 taon na pala. Hallelujah. Pagkatapos iwanan mo, pag iwan mo, sama ka sa Panginoon dito sa lupa, maghari ka ng 1,000 taon. Pagbaba ng Panginoon, sabi, ito ang turo eh. Makita talaga ng ating mata na si Kristo bababa. Kaya pwede mo may turo na, nandiyan ang karyan kasi nandiyan ang hari. May turo mo, pero it contradicts mga kapatid. Napakalaking kamalian talaga. Because, makinig kayo, ang sinabi ng Biblia, the kingdom of God cometh not with observation. Hindi mo makikita sapagkat internal ito at spiritual itong kingdom na ito. Pero tinuro, pagdating ng Panginoon, di ba, tinuro sa inyo yung pastora na ang lalabas sa kanya, wala siyang espada dyan sa kanyang kamay. Ang espada yung lalabas mula sa kanyang bibig. Yun ay tinuro sa physical talaga. Pag magsalita ang Panginoon, lalabas sa halip na salita. Lalabas yung mga espada doon. Yun ang turo sa atin. Pagkatapos yung espada na yun, papatay sa mga bansa. Kaya sabi ni David, expectator ko lang doon. Magtitingnan mo ng Panginoon habang pinapatay niya yung mga bansa. Biro mo yun. Dahil sa pangunawa, kapatid. Kaya kinakailangan na the eyes of your understanding be enlightened. Hallelujah. Grabe talaga ang kabulagan sa reliyon, kapatid. Grabe ang bulag talaga. Sabi ni pag apak niya sa lupa, habang pinapatay niya dito, doon ang mga bansa, makita na kanyang espada, nakatingin lang sila, nakatingin ng mga mananampalataya. Hallelujah. Pag apak ng Panginoon doon sa lupa, doon sa mga tubulits, mahahati yung mga tubulits. Doon sa kanyang paa, mahati yung bundok. To give way daw, para daan papuntang Armageddon, doon sa Megiddo, Valley of Megiddo, kasi pagdigma Panginoon doon sa Antichrist. Di ba yung turo? Hallelujah! At doon papatay ng Panginoon doon ang Antikristo doon sa Valley of Megiddo, mga kapatid. Literal talaga. At pagkatapos doon ng mapatay ng ang Antikristo, uupo ang Panginoon sa Israel at maghari siya. Kaya pwede mo sabihin, nandiyan ang karya mo. Pero kontradiktorya sinabi ng Panginoon, the kingdom of God cometh not with observation. Sapagkat hindi ka makita, ang tanong, ano ang kaharian ng Diyos? Ano ang kaharian ng Diyos? Kaya kinakailangan talaga mabunagin ka, kapatid. You must be born again. Because unless a man be born again, he cannot see. He has no knowledge about this kingdom. Kaya nga magtaka ka, anong nangyari sa church ngayon? Ang kanilang pangunawa. Church ang tinuturo ng Panginoon. Samantalang, ang subject ng Panginoon representar ay kaharian ng Diyos. Kinakailangan mabunagin ka. Magkaroon ka ng isang bagong buhay, bagong kapanganakan. Sapagkat hindi mo maunawaan ang kaharian ng Diyos. Hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos. That which is born of the flesh is flesh. Siya na ang pinanganak sa laman. Wala kang magagawa dyan. Laman talaga yan. Kinakailangan mayroong higher dimension of life na maranasan mo mga. Kaya you must be born from above. Ayaw born from above. Born of the Spirit. Yun yung ating original na kapanganakan. Bakit lumabas tayo sa kamay ng Diyos? Amen mo ba? We are created in the image and likeness of God. Yun yung original identity mo. Kaya you must be born again, doon sa unang kapanganakan natin, mga kapatid. Hallelujah. That which is born of the flesh is flesh. And which is born of the Spirit is Spirit. Magkaiba talaga. Ang flesh talaga siya. Wala tayong magawa doon. Hindi mo mababago yung flesh na yun. Talagang mamamatay yun. It will disappear. Hallelujah. Ano bro?
Hindi. Yung ano kanina, pastor na hindi ka makakapasok sa langit. Hindi, Oh. may question na ako related sa baptism, saka doon ba sa ano, although na malayo. Kasi sinabi mo kanina na unless you, yung born again, Oh. hindi, you cannot enter the kingdom of heaven. Yes. Pero sa Biblia nakalagay din doon na truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Dito sila dyan. See? Yeah, amen. Dito kayo po kayo. Yung ano po. Di ba, Pastor? Oh. Ibig sabihin, yung mga little children, wala mga kasalanan yun. Ah? They can enter the kingdom of heaven anytime. Oh, kasi nandito ngayon eh. So there's no need for them to be baptized. Ang Children. baptism kasi na physical, kapatid. Ano yan eh, ritual eh. Oo. Yung kasi baptism na totoo, maranasan mo na ikaw talaga eh. Kasi maranasan mo naman talaga yan. Kasi ang prinsipyo ng Biblia, unless the corn of which shall fall into the ground and die, it remains alone. Kailangan talaga maranasan yung kamatayan. Pero hindi physical, kundi spiritual na kamatayan. Yun yung pinipresenta na ikaw ay nilubog sa tubig. Unless you repent, Oo. you will be baptized. Hindi yun, ritual kasi yung baptism na naunawaan ng church. Hindi na alam yung spiritual meaning ng baptism. Praise the Lord. Yeah. At kung tingnan mo, sabi niya, repent for the kingdom of God is at hand. Ano bang unawaan yung at hand? Kingdom of God is at hand. Di ba at hand? Nahawakan mo na. Magsisi ka sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nandiyan na. Bakit nandiyan na? Andiyan na yung hari. Sino hari? Si Kristo hari ng kaharian ng Diyos. At ang Biblia sabi niya, ang Kristo niya ay nasa iyo. I will dwell in you. Hallelujah. Praise the Lord. Marami sa Biblia, kapatid, na nagsasabi na maninirahan talaga siya. Ito lang, kung hindi mo talaga unawain ang Bible talaga, kung talagang passing ka lang pagbabasa ng Biblia, walang makukuha. Wala talaga. Sa 1 Peter chapter 1, nung binasa ko ito kagabi, sabi ko, grabe talaga sa tala Diyos. Hallelujah. Sabi niya, being born again, chapter 1, verse 23, mga kapatid, to 25, 1 Peter, sabi niya, being born again, not of corruptible seed. Ang ating pangalawa sa seed, dinitakagan natin noon na seed. Yun eh. Yun yung salita ng Diyos na piniprint sa atin sa church. Di ba yung mas mga lawa na tulad? Pero yung seed, kung tinang mo Biblia, ang seed is isang uri ng tao. Baka kayo, di ba, sabi niya doon sa Galatians chapter 3, ano yung kulang sa kayo, yung seed, hindi yung seed na binhi lang. Di ba yun ito, ang seed sa Biblia speaks of a race of men. Sabi nito mga kapatid sa Galatians chapter 3, verse 15, I think. Sabi niya, verse 16, now to Abraham and his seed. Do you hear that word? Now to Abraham and his seed were the promise made. He saith not unto seeds, plural, as of many, but as of one, unto thy seed, which is Christ. So yung seed ay isang, si Kristo pala ang seed. Amen? Kaya kung ating interpret ito, base nung interpretasyon na sa Galatians chapter 3 verse 16, iba na yung dating sa'yo. Sabi na, being born again, not of the corruptible seed. So mayroong corruptible seed at mayroong incorruptible seed. Ano yung corruptible seed? Ito. Old David. Hindi ka daw may panganak sa sakit because which is born of the flesh is flesh. Laman talaga yan. Hallelujah. Kahit anong bago mo yan, hindi mo mabago yan. Praise the Lord. Sabi niya, being born again, not of the corruptible seed. Sino yung corruptible seed? Si Adan. Kasi dalawa lang tao eh. Dalawang klase ng mga kapatid na tao. Si Adan at si Kristo. First and second. Amen? Dalawa lang.
Parehas tayo lahat dito. Parehas tayo Adamic. But the good news is, sa loob natin, merong bagong tao dyan. Sapagkat ang Kristo na yan ay nasa lahat ng tao. Kaya pag sabing, being born again, not of corruptible seed, kahit anong gawin mo, hindi ka talaga ma-born again. Kung ang inaasahan mo yung nasa sarili mo. Kaya contradiction. Na-born again ka sa mga tinanggap mo si Kristo. Na-born again ka sapagkat ikaw ang nag-decide. Na-born again ka sapagkat ikaw ay nanampalataya. Ikaw. Sabi niya, being born again, not of corruptible seed. Hallelujah. Kaya, kung mayroon talaga, kung na-enlighten na yung ating pangunawa mga kapatid, iba ang Bible ang dating sa'yo, iba talaga. Kaya ako doon sa pwede akong mag-standby sa loob ng aking silid, kahit walang labas-labas. Totoo lang mga kapatid. Kaharap ko lang yung Bible ko. Iba ang dating. Iba talaga. Pag mayroon ka ng spiritual na pag-unawa sa salita ng Diyos, hallelujah, Lord, pwede na akong mawala. Totoo lang. Praise the Lord. Kami na, pitiyo mo, bro, napakinggan niyo mabuti ito. Being born again, not of corruptible seed. Yung corruptible seed, hindi mula sa iyo, sa sarili mo. But of incorruptible. Biro. Na-born again ka, nakaranas ka ng bagong kapanganakan o bagong buhay dahil may Kristo ka. Sapagkat yun yung incorruptible seed. Binasa natin sa Acts 17, for in Him we live. Bakit ka nabuhay? Sapagkat sa Kanya ka. Yan ang wala sa kaisipan ng tao. Kala natin, nanirahan tayo sa mundong ito, tayo-tayo lang. Pinabayaan tayo ng Diyos. How can we separate from God? Paano tayo makapag-separate sa Kanya? Kahit sa kamatayan, sabi sa 139 sa Psalms, kung pupunta ko doon sa malayong dagat, nandun ka. Pupunta ko doon sa langit, nandun ka. Pupunta ko doon sa impyerno, nandun ka! Grabe mga kapatid. Ang abiding presence ng Panginoon, hindi mo pagbawalan siya sapagkat ikaw, pag-aari ka niya eh. Mapagbawalan natin ng Diyos, huwag kang gumawa ng ganun. Tayo na clay sa kanyang kamay, makapagsabi sa kanyang, huwag po kong gawin ganun. Hindi, sapagkat siya nga yung pater eh. Nasa kamay ka ng Diyos. Lahat tayo kapatid. Lahat tayo. Hallelujah. Sabi niya, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible. Sino yung incorruptible? By the word of God. Akala na yung word of God, itong literal ng Biblia. Di ba yun natin kumulawa? Eh, hindi ko sinabi na hindi totoo. Pero mayroon pang malalim na sa word of God yan. Sapagkat ang word of God ay walang iba kundi si Christ. Amen. So, na-born again ka, nakaranas ka ng bagong kumanakan, not of incorruptible seed, but of incorruptible by the word of God. Ang word of God is not a mere letter of the scripture. The word of God sa person. At nasa lahat ng tao siya. Sabi niya, by the word of God, which liveth. Ano yung, bro, basahin mo dyan sa iyo sa NIV. 1 Peter chapter 1, verse 23. 1 Peter chapter 1, verse 23, Pastor. Oh, and 24. Diretso sa 25. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. Oh. For all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers, and the flowers fall. 25. But the word of the Lord endures forever, and this is the word that was preached to you. That was preached unto you. Ang sa akin dito sa King James, that which by the gospel is preached unto you.
Pastor. Sa King James, mga kapatid, ito yung sinabi niya. Sabi niya, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth. Ano yung liveth and abideth? Which lives and abides. Ang salita ng Diyos na ito ay buhay at naninirahan. Saan siya naninirahan, kapatid? Abide eh. Ano yung abide sa pangunawa mo, bro? Nakatira? Naninirahan? Abide? Kasama. Kasama? Kasama. At ang sinabi, hindi kasama panandalian. Abide it forever. Wala hanggan. Napag-abide sa'yo. Pag-aari ka ng Diyos, kapatid. Hallelujah. Tingnan mo sa King James, sabi niya, hallelujah, sabi niya, by the word of God which liveth and abideth forever, for all flesh is like grass. Ang lahat ng laman, ang lahat ng tao, kasi yung flesh na sinasabi dito is not a mere flesh lang, mga kapatid. Kundi ang flesh na sinasabi ng Biblia, it pertains to all mankind. Ang lahat ng tao ay katulad lamang sa damo. Hello? Praise the Lord. Sabi niya, for all flesh is like grass. Dinita na yung ating pumunawa dito, ang ating interpretation. Yung flesh is tao. At ang sinabi dito, all flesh, lahat ng tao, katulad lamang sa damo. Hallelujah. Ang sabi niya, and the glory of man, like the flower of the grass. Ang lahat ng tagumpay ng tao, pangalanan mo na yung inyong achievement, pangalanan mo na yung lahat na naabot mo sa libutan ito. Ang sabi ng Biblia, katulad lang yan sa isang bulaklak ng damo. Are you hearing me, mga kapatid? Hallelujah. Lahat, sabi niya, pakinggan mo to, kasi ano ito eh. Sabi niya, by the word of God which liveth and abideth forever, for all flesh is like grass, and all the glory of man. Lahat ng kaluwalhatian, lahat ng tagumpay ng tao is like the flower of grass. The grass withereth, and its flower falleth away. Naku po, hallelujah. Ang mga damo, sabi niya, na ano ba yung withereth, Pastora? Yung withereth. Nalalanta. Ang damo ay malalanta. At ang bulaklak ng damo na yan ay mawawala, mahuhulog sa kanya. Ibig sabihin, kung ano man ang ating narating sa mundong ito mo, hindi talaga pwede natin ipagmalaki yan. Ang tanging may pagmalaki lang talaga natin ay meron tayong Kristo sa ating mga buhay. Salamat sa ating mga buhay, mga kapatid. Salamat. Sa pinahalagahan natin, mas mahalaga ang Kristo na sa ating puso. Praise the Lord. Grabe ang sinabi mga kapatid. All flesh is like grass, and all the glory of man like the flower of grass. The grass withereth, and its flower falleth away. Napakaliwanag ang scripture. But the word of the Lord endures forever. Ang salita ng Diyos, walang iba kundi si Kristo. Nandyan sa atin. Hanggang sa walang hanggan. Hindi ka talaga pabayaan ng Panginoon, kapatid. Kaya lahat ng ating naranasan dito, rising up, falling down, lahat ng yan, may kaalaman talaga yung pagiging anak mo ng Diyos. Tinuturuan lang tayo lahat ng Panginoon. At harinawa mo naman natin ito, mga born again na tayo eh. Amen? Unti-unti kasi pag born again ka na, mayroon ng a glimpse of light na nakapasok sa'yo. Actually, that is the dawning of the day. Parang, ano ba yung madaling araw na paliwanag na yung araw sa'yo? Ang day of the Lord, nag-start sa iyong buhay mo. Ang day of the Lord is a calendar, is a date in the calendar. Ang day of the Lord, nung simula na ang light ng Panginoon, hallelujah, ang liwanag ng Panginoon ay unti-unti pumasok sa iyo. Amen? Hallelujah. Yung
pag-umpisa ng ikaw ay nagkaroon na ng liwanag sa buhay mo, kapatid, you started to understand who is God. We understand who is God. We understand the ways of God. Little by little, mga kapatid, unti-unti. We understand the truth. We understand the Spirit of God. We understand His ways. Unti-unti. Hallelujah. Bagamat nandiyan ka pa sa ano mo, katulad nito sa mga parisyo, hindi talaga maunawaan ng mga hindi mananampalataya at isang mananampalataya. Hindi. Sapagkat na nakita niya sa iyo, ikaw pa rin. Walang pagkakaiba. Sapagkat hindi ang Panginoon nung ikaw na po naging binago ang mukha mo. Hindi. Pero mayroong bagong buhay na nalalas ako na hindi maunawaan ng iba. Katulad yan, sa nang makita ng mga parisyo si Kristo, di ba anak ito ni Jose na panday? Hindi nila na-recognize ang Panginoon, mga kapatid. Hindi nila nakita ang kaharian ng Diyos. Christ is the embodiment of that kingdom. He is the personification of that kingdom, mga kapatid. That's why, sinabi ko sa inyo, we cannot separate Christ as the king sa kanyang kaharian. Sapagkat king ang kaharian, nandiyan siya. Walang hari na walang kaharian. At walang kaharian na walang hari. Amen mo ba? Nung makita na si Kristo, sino ba ito? Anak ba ito ni Joseph na panday? Pero hindi na nakita na yung pala ang embodiment ng kaharian niya, mga kapatid. Hallelujah. Katulad yan sa atin, hindi tayo maunawa ng iba. Hindi talaga. Lalo na itong kayo na nagdadala sa ganitong mensahe, paano sinabi ni Pastora na ligtas lahat? Napakahirap unawain yung mga bagay na yan. Kahit sa mga tao nagsasabing sila yung mananampalataya. Akala nila, lugi na sila kung ang lahat ay maligtas. Sapagkat para sa kanila, ang buhay mananampalataya ay isang sakripisyo. Para bang naghihirap ka talaga para lang masunod ang gusto ng Panginoon. Pero dito sa puso mo, nagkikrib ka pa rin sa ganun ba nga isang bulagin, kapatid? Hindi ko sinabing perfect na isang bulagin. Hallelujah. Ang sabi nila, paano maligtas ang lahat? Lugi tayo. Nagsakripisyo tayo sa church araw-araw, punta tayo sa church, bigay tayo ng tithes at offering. Tapos maligtas lang pala yung hindi mo. Sir, parehas lang yan sa parabol ni Christ, pastor, yung mga workers ba sa bahay? Pareho lang binigay ng master sa nauna ng mga workers saka sa nauli. Diba parang ganun na yung pastor, ano? Nagreklamo yung isa na nagtrabaho na doon na siya. Ang sweldo niya, parehas na din sa tao na pumasok sa trabaho na huli na. hapon na. Hapon na. Oo, parang ganun, pastor, no? Nagreklamo siya, bakit pa yun? Sabi niya, bakit ka ba gano'n sa akin? Eh, ako naman nagbigay dito, ako nagsweldo sa ako. Nasa sa akin ito. Di ba? Yun yung kaisipan ng mga mananampalataya o mga kapatid. Naiinggit sila na maligtas ang lahat. Bakit? Kumainggit. Amen? Parang galit pa sila na sabihin natin maligtas ang lahat. Maintindihan ko talaga yung facial expression ng mga mananampalataya. Pag sabihin mo, ba't ito yung sinisigaw natin na ligtas ang lahat? Ayaw talaga nila pakinggan. Ayaw talaga nila. Sabi ng pastor doon sa radyo, ministry namin doon sa Bilan, huwag kayo makinig. Hindi sila, pinapatay nila ang radyo. Pag time ko na sa radio station, kasi may radio ministry na rin noon eh. Ang sinisigaw natin, ligtas ang lahat. Ligtas. Sabi ng pastor, patayin niyo yung radio pag sigil mo tayo salita. Patayin niyo yung radyo. Ayaw na lang makinig, mga kapatid. Na maligtas ang lahat. Grabe talaga ang puso nung nananampalataya, no? Tapos sabi niya, but the word of the Lord endureth forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. Ano yung gospel? For unto this day, a Savior is born. Luke chapter 1. Nung ipinanganak ang Panginoon, sabi niya, for unto you, a child is given. And unto you, a son is born. A son is born and a child is given. Baliktad mo po din. For unto you, a child is born. Sapagkat yung child pertains to the humanity of Christ. And a son is given that pertains to his deity or divinity of Christ. Ibinigay ang anak ng Diyos para sa inyo.
At ang sabi doon, kaya nga, Ebanghelyo para sa lahat, this will be a joy for all the people. Kagalakan para sa lahat ng tao. Ito yung Ebanghelyo. Ang word of God na sinabi doon, the word of the Lord endureth forever, and this is the word which when the gospel is preached unto si Christ ito. Amen po mga kapatid. So now, kailangan mabunagin ka. Sapagkat pag hindi ka wala kang pangunawa. Hanggang ngayon, ayaw ko makapag-question ka kapatid, totoo ba itong naranasan ng Diyos? Sapagkat, kung mali ang naitanim sa iyo, huwag kang mag-expect na magbunga ng tama yun. Amen mo ba? Kung ang pundasyon mo ay tama, mapatukan man yan ang mga mali-mali dyan mga kapatid, hindi pa rin siya mabubuwal sapagkat ang pundasyon mo ay tama. Pero kung ang pundasyon ng iyong pananampalataya ay mali, lumago ka dyan, puro mali yan. How can you expect na sa katotohanan ka kapatid, ang pundasyon mo mali? Or else, magbago ka. Amen? Baguhin ang pundasyon mo. Pero kung ganun pa rin, kaya nga ito ngayon mga kapatid, para mahilong ang mananampalataya, mag-question ka, nakaunawa ba ito mga ito? Sa Hosea o sa Amos, may sinasabi doon na ang mga tao ay papunta roon, papunta rito para hanapin nila ang mga himala ng Diyos, mga kapatid. Yun ang nangyari ngayon. Kahit saan ka pupunta fellowship, punta, mga seminar, pakakala mo doon mo maranasan yung kanya ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, you cannot find the kingdom of God anywhere else. Kahit saan ka pupunta, because the kingdom of God is within you. Ang kaharian ng Diyos ay matagpuan mo sa iyo mismo, sapagkat nandyan sa iyo. Ano ang kaharian ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, Romans chapter 14, verse 27, di ko nang kamali mo kapag sabi niya, the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Yun yung kaharian ng Diyos. At ang karera ng Diyos ay nasa sinan. Repent, for the kingdom of God is at hand. Now, punta tayo doon sa Ephesians 1:14. Marami pa tayong oras, di ba? Hallelujah. Ephesians chapter 1. Sabi niya, chapter 1 verse 15. Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation. Bigyan ka ng Panginoon ng espiritu ng kaunawaan. Ito yung hiningi ni Solomon, sabihin ng Panginoon, Solomon, humingi ka kahit ano, ibibigay ko sa iyo. Sabi ng Panginoon ni Solomon, ang kailangan ko, Panginoon, kaalaman. Hindi hiningi ni Solomon ang kamatayan ng kanyang mga kaaway. Hindi siya humingi ng limpak-limpak na salapi o kayamanan. Sabi ng Panginoon ni Solomon, kaalaman, give me that wisdom. Hallelujah. Sabi ng Panginoon sa kanya, yaman man lang na hindi mo hiningi ang kamatayan ng mga kaaway, kundi ang hiningi mo ay kaalaman. Ibigay ko sa iyo ang lahat. Hallelujah. Binigay ang kayamanan kay Solomon, ang kanyang hiningi ay kaalaman, ang binigay kayamanan, kaalaman, lahat ay binigay kay Solomon, kapatid. Why? Sapagkat tama yung kanyang kahilingan. Kaalaman. Kaalaman ang kailangan ng tao. Kaya ito yung prayer ni Paul. Sabi niya, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Kaya ba talaga kay si Pablo? Kaya ba, kapatid? Paano nasabi ni Pablo itong mga bagay na ito, mga kapatid? Yung sinabi niya ito sa 1 Corinthians chapter 4, chapter 2 yun. Sabi niya, saan niya hinugot yung kanyang interpretasyon? Hallelujah! Grabe talaga. At sinabi ni Paul, mga kapatid, tinuruan ako ng Diyos. 3 taon ako nang paturo sa Diyos. Hindi ako pumunta doon sa Jesus. Wala ko magtanungin yung mga mananampalataya na doon. Hindi siya pumunta doon. Kundi pumunta siya doon sa diserto ng Arabia, mga kapatid. Kasama ang Diyos.
pagkatapos ni Pablo tinuruan ng Panginoon, iba ang kanyang pangunawa. Hallelujah! Ito yung sinabi nito, bakit nagsasabi si Pablo dito mga kapatid? Hallelujah! Sa 2 Corinthians chapter 4 ata yun. Chapter 4. For God who commanded the light to shine out of darkness. For God. Alalahanin ninyo kailan ito. Bakit nasabi ni Pablo ito? May nabasa ba siya sa Old Testament? Kailan kinuman ng Panginoon na magkaroon ng iliwanag? Kailan? May naalala ba kayo? Let there be light. Di ba sinabi ng Panginoon yan? Saan yun? Saan yung pong ano? Saan yung pong... Meron ba tayong kalaman dito? Di ba doon sa Genesis? Nung nakita ng Panginoon na anong gawin ng Panginoon ng unang araw ng kanyang paglikha. Sabi dito mga kapatid, and the earth was without form and void. Kaya nga pag magbasa ka rito, pag mayroon kang spirit of interpretation, iba ang dating dito, kapatid. Tingnan mo yung interpretation ni Pablo. Doon kinuha mismo sa chapter 1. Sabi niya, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters, and God said, let there be light, and there was light. Ang ating pangalawan ito talagang physical. Di ba? Pero magtaka ka, wala pang light. Ang light dumating 4th day ng mga kapatid. Ang land nag-appear 3rd day. Nag-appear yung dry land. Ano yung earth na sinasabi nun? Kaya, naku, iba talaga kapatid. Pag mayroong mga spirit of wisdom and revelation, iba. Kaya doon kinuha ni Pablo ito eh. And God commanded the light to shine in darkness. Sabi niya, and God saw the light that it was good, and God divided the light from the day, and God said, let there be light, and there was light. Sa chapter 4, ng verse 6 ng 2 Corinthians, for God who commanded the light to shine out of darkness. Di ba sa Genesis chapter 1? Pero ano ang application ni Paul dito sa kanyang revelation? Hindi physical na light. Ang light na yan, di ba sabi ni Kristo sa chapter 8, verse 12, mga kapatid ni John, I am the light of this world. And he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Hallelujah. Ano sabi niya? For God who commanded the light to shine out of darkness. Sa chapter 1, kinuha ni Pablo ito. Kinot ni Pablo. Hath shone in our hearts. So yung darkness na doon, ang tao. Sapagkat nagliliwanag sa puso ng tao, hindi sa darkness doon sa Genesis chapter 1, kapatid. Physical. Iba. Iba talaga pag mayroon ng revelation, kapatid. Sabi niya, for God who commanded the light to shine out of darkness, let there be light and there was light, that shineth in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God. Iba ang application nito. Yung let there be light and there was light, iba ang application ni Paul. Sa'yo ang light ang nagliliwanag upang magbigay ng kaliwanagan sa iyong kaisipan upang maunawaan mo ang Diyos. Iba. Hallelujah. Kaya nga sabi niya, nananalangin ako na ang Panginoon, ang Ama ng ating Panginoon Kristo ay bigyan kayo ng kaalaman. Ephesians chapter 1. Sabi niya, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, will give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Ito yung let there be light and there was light. Hindi physical na kadiliman ang nililiwanagan at hindi physical na liwanag ang niliwanag doon, kapatid. As what I said, ang light, mga kapatid, ito nila sa day 4 na. Day 4 of creation, bago dumating yung light na yun, ang mga star, ang mga bituin, ang araw at ang buwan, dumating sa ika-4 na araw, ika-4, ika-5. Ito, first day pa lang ito, creation. Mayroon ng light, and there was light. So, who is that light, mga kapatid? Sabi nga ni Kristo, I am the light of this world. Ako ang liwanag. At ang sabi niya, you are the light of the earth. Oh, hallelujah! Chapter 5, verse 14 ng Mateo. Hallelujah. Hindi, basahin na chapter 5 ba yun?
verse 14. Praise the Lord. O tama. Chapter 5, verse 14. Ye are the salt of the earth. Kaya mga kapatid, unti-unting baguhin nyo yung pangunawa talaga sa Scripture. Hilingin nyo sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Born again ka na, nakaranas ka ng bago kapanakan. Mayroon ng kunting liwanag dyan. Nandyan si Kristo sa'yo. Sabi niya, nasa sa'yo, nasa tao ang Diyos upang ikaw'y bigyan ng kaalaman. Sabi niya dito, ye are the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, with what shall it be salted? It is therefore good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Verse 14, ye are the light of this world. Sa chapter 12, chapter 8, verse 12 ng John, mga kapatid. Tignan mo, mababasa natin dito kung saan si Kristo. Paganahin na ninyo yung inyong pag-interpretar. Sabi niya sa verse 12, Then spoke Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness. Alam natin na yung darkness, it speaks of Adam. Yun yung night doon sa first day. And there was night, and there was day, and there was night. That was the first day. At ang interpretation ni Paul dito sa 2 Thessalonians 5, iba. Ang day at ang night speaks of Christ and Adam. Oh God, hallelujah. Sana mo unawaan niyo ako, mga kapatid. Sabi niya dito, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness. And darkness, what I said, speaks of the life of Adam. Siya lang na sumusunod sa akin na hindi naman ninirahan doon sa buhay na lang. Nasa darkness, sabi niya, he that followeth shall not walk in darkness, but shall have ano daw? Shall have the light. I am the light of this world. So yung having the light is actually having Christ. Kaya yung pangunawa natin, saan ba si Kristo ngayon? Sapagkat kung ikaw ay follower ni Christ, mayroon kang liwanag. At ang liwanag sinabi ng Biblia, siya ang liwanag. Amen po ba? So can we deny the ever-abiding presence of Christ sa ating buhay? Hindi po. Hindi po may deny. Kaya nga, yung ating pangunawa, nasa malayong langit siya, ikapitong langit, bro. Ikapitong langit. Napakalayo naman yun. Napakalayo. Nagulat ako, Pastor, na narinig ko lang yun sa isang clip na may pitong langit para... Tatlong langit. Mayroong first heaven, second heaven. Kasi yung narinig ko, tatlong langit lang eh. Alam mo, mayroong tatlo ang Biblia. Napakaraming tatlo ang Biblia, mga kapatid. Mayroong tatlong parte ng tao. Mayroong katawan, kaluluwa, at espiritu. At it corresponds the first heaven, second heaven, third heaven. Do you hear me? At mayroong tatlong pista ang Israel, kapatid. Na related ito sa pagiging tao mo. Sapagkat ang first feast ng Israel is Passover feast. Ito yung mga major feast ng Israel. Meron silang 7 pista sa isang taon. Subalit meron 3 pista na pinaka-major. Passover, Pentecost, ang Tabernacle. Ang Tabernacle speaks to the Spirit. Sapagkat doon mo makita yung fullness of Spirit doon sa tabernakulo. Hallelujah. Ang Pentecost is the move of the Spirit sa ating buhay nung tayo ay namuhay dito kay Kristo, doon mo maranasan yung fruit of the Spirit. Ibig sabihin, manampalataya ka na. Ang Passover feast yung beginning ng iyong relasyon sa Panginoon sapagkat siya namatay para sa mga kasalanan. Tingnan mo yung tatlong pista na ito. It speaks of your flesh, speaks of your soul, and speaks of your spirit. The same as true, mga kapatid, na mayroong first heaven. Ang first heaven, hindi yung mayroong mga ibon dyan. Hindi eh. Ang second heaven, hindi yung alapap doon sapagkat may alapap sa Old Testament, mga kapatid, doon na nakasama ng presensya ng Panginoon doon sa alapap. It speaks about the presence of the Lord. Kaya nga, we shall be caught up with them, together with them in the clouds. It's not a physical clouds, mga kapatid, but speaks of the glory of God. Hallelujah.
So mayroong first heaven, second heaven, third heaven, bro. As you are tripartite being. You are physical, you are soulless being, and you are spiritual being. At patagpuan ang spirito doon sa loob. It corresponds our heart. Sabagat ito yung physical, ito yung unang langit. Ang pangalawang langit ay yung kaluluwa. Ang pangatlong langit ay yung spirito doon sa loob. Nandoon nakatira ang Diyos. Hallelujah. Sana mo naman niya mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Yun ang panguna. Kaya nga, magtaka ka, bakit ganun ang ni Paul? Ang sabi niya dito, shall not walk in darkness which is Adam, but shall have. Yung have, mga kapatid, sa present tense. A present reality. You are having that light. At doon sa pampungan pa lang ng versikulo, I am the light, so Christ is the light. Yung I am is the name of God in the Old Testament, I am that I am. Woo! Hallelujah! Hindi tayo matatapos dito. Hindi tayo matatapos. Praise the Lord. Ganyan pala, Pastor, ang kaibahan Wala ng na, tao. wala na, sabi na sa schedule. Ganyan pala, Pastor, ang kaibahan ng tao sa hayop, ano? Oh, Kasi ang tao, may kaluluwa. may katawan. Ang mga hayop at ibang living things, may katawan din. Yung tao, may kaluluwa, soul. Ang hayop, Pastor, may soul din. Instinct ko, yung instinct Oh, nila. yung instinct nila, may soul. Ang kaibahan ng tao, may spirito. Yung mga living things na mga animals, wala. Kasi bro, tao lang talagang hiningahan ng Panginoon. Ah. Amen. And breath and trace nostrils, yun yung spirito na sinisir niya sa atin. Kaya nga may spirito ka. It's not separate from God. It is a part and parcel of the Spirit of God. Yun ang kaibahan sa iyo. Kaibahan natin. Kaya may superior ng tao. Oh, Yes. hallelujah. Praise the Lord. So, hinto na tayo mga kapatid. Lawrence, bro. Hindi ako matatapos dito mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Magpasalamat muna tayo sa Panginoon. Tayo mag-isa tayo lahat. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong presensya. Maraming salamat sa spirit of revelation, wisdom and knowledge na ibinahagi mo sa bawat isa sa akin, Panginoon. Salamat sa kapanganakan, sa experiensya namin, Panginoon, sa bagong kapanganakan, sapagkat that is the first, hallelujah, step, Panginoon, na kami makapasok, kami makakita sa kaharian mo. Without it, Panginoon, wala kaming kaalaman sa kaharian mo. Maraming salamat sapagkat meron ng kunting liwanag na dumating sa aming mga buhay. The day of the Lord is beginning to dawn in us, Panginoon. At kami po'y naniniwala, Panginoon, na hindi mo kayo iiwan, hindi mo kami babayaan, Panginoon, hanggang maabot namin ang fullness ng Diyos sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, at muli, Panginoon, na pinaghabilin namin ang aming mga buhay sa inyo. Ingatan mo kami. At patuloy aming pinagkatiwala ang aming mga buhay, ang aming mga pamilya, ang aming mga trabaho, lahat sa iyo, mga kamay, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang humawak sa aming mga buhay. Maraming salamat sa iyo. In Jesus' name. Amen. Ay, ako na pala. Upo pa na po tayo. Praise the Lord. Praise the Lord. Parang tagal kami. Okay, sige po. Punta naman po tayo sa ating offering. So sige. Parang ano lang to, additional doon sa para maintindihan natin may yung offering. Okay, so kanina pinag-usapan namin ni Sister Jo yung responsibility and accountability sa church, di ba? Pag sinabi natin responsibility and accountability, balik tayo dun sa old moves natin. Di ba kanina pinag-usapan kasi namin na kapag ang church may sabi, oh, responsibility mo to, accountability mo to, parang ang bigat, di ba? Parang, kaya napag-usapan kasi namin yung TV kanina. Kasi pag malaki na ang church, ito, responsibility mo to, accountable ka dito, ganito. So, responsibility and accountability. Ibangga natin yan sa giving and offering. What about instead, kasi sinasabi na accountable ka na magbigay ng 10. Di ba yun ang narinig natin sa narinig natin noon? Kasi kapag hindi ka nagbigay, accountable ka. Kasi kapag hindi ka nagbigay ng 10, you are cursed. Di ba? Parang napakabigat.
Now, let's go to, instead of responsibility and accountability, let's talk about love and compassion. Diba? Anong sabi doon sa love? Diba? Sabi doon sa 2 Corinthians, love is patient, love is kind, love is not envy, does not delight in evil, but delight in the truth. Diba? Sabi yun sa love. Ano naman ang sabi doon sa giving? God loves a cheerful giver. Diba? Kaya kung titingnan natin ang giving or offering, huwag tayong titingin doon sa old self natin. Talagang alisin na natin yon, that giving money or offering is derived on the 2 Corinthians that tells us that God loves a cheerful giver. Katulad po din yan sa service natin sa church. Tayo dito, mga kukunti pa tayo. Kapag titingin tayo doon sa responsibility and accountability, parang mapipressure ka kasi, ay, binigyan ako ng responsibility na ganito, kailangan gawin ko to, kasi magiging accountable ako sa church, kailangan ganito, di ba parang may pressure? Why not tingnan natin yung love and compassion? Kasi kapag mayroon tayong love, mayroon tayong compassion, andoon yung sense natin or andoon yung puso natin to give. Not as accountable, but because God loves a cheerful giver. Kaya katulad din po yan sa pagbibigay ng sa church natin. Kapag titingin tayo sa love and compassion, walang pilitan. Hindi ka mapipilitan, kundi ang makikita mo how Jesus show His love, how Jesus show His compassion. Di ba? When Jesus said yung crowds, He has compassion in them. Ganon din ang magiging attitude natin sa ating mga ka-churchmate or sa mga tao pa na nadalhin dito ng Panginoon. Kaya habang konti pa tayo, yun ang magiging substance natin. How to see in giving, how to see when we give the service, love and compassion. Amen po? So, ayun. Naintindihan niyo po? Yung aking, kasi naalala ko lang yung usapan namin ni Sister Jo kanina na kapag tinignan talaga natin ang pag-ibig at compassion, hindi tayo magkakamali. Even giving service to the Lord, hindi tayo mag-struggle. Kasi walang pilitan, kundi sarili mong kasi nandiyan na yung love ng Panginoon sa atin, nandiyan na yung compassion ng Panginoon sa atin. So, yun din ang ibibigay natin. Yun din ang magiging performance natin, di ba? Amen. So, sige po, sa pagbibigay naman, as I've said dun sa ating nabasa na hindi tayo napipilitan, hindi tayo out of obligasyon natin to, kundi titingnan natin yung ang Panginoon talaga tumitingin sa puso natin. Kung ano ang dinidikta ng puso natin, yun ang ibigay natin. Hindi ka napipilitan dahil baka magalit sa iyo ang Panginoon, paano kung wala ka naman talagang pera at wala ka namang maibibigay, di ba? Sige po, let us pray. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito, O God. Continue to be with us, O God, as we have heard, Lord, sa iyong mensahe, Panginoon. Hallelujah. We ask you, O God, that may you continue, Lord, to give us your wisdom, O God, upang maintindihan namin, Panginoon, even sa aming pagbibigay, Panginoon. Continue, Lord, to give us the spirit of wisdom upang ang aming maramdaman, Panginoon, ay walang atubili, walang compulsion, o walang sapilitan, kundi ito, Panginoon, ay ayon sa idinidikta ng aming puso, O God. Lord, this offering, O God, hallelujah, may this money be used for the glory of your kingdom, O God. Sa pag-serve namin, Lord, sa church nito, Panginoon, naway ang aming pagbibigay, Panginoon, ay upang ikaluwalhati sa iyong kapangyarihan at sa iyong presensya. We give you praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat sa iyo.
Panginoon Jesus, ako'y inibig mo, ating aking lubos. Ang aking alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, di makaya na makapagkaloob. Mamahaling hiyas, ni gintong niluko, ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang naman, wala nang iba pa akong inihiling. Di ko akalain ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, di na kaya na makapagkaloob. Mamahaling hiyas, ni gintong niluko, ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong inihiling. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong inihiling. Tayo pong lalay tumayo sa closing prayer. Amen. Hallelujah. Panginoon, kami pinagpapasalamat sa mga ito, Diyos, na narinig po namin minsan tanging yung salita ng Lord, na kami po ang inyong, na ikaw ay nasa aming buhay, ikaw ay nasa aming puso, Panginoon. Ikaw ay nakatira sa aming Panginoon. At kailangan namin maging isang ilaw ng sanlibutan, maging alat sa sanlibutan, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong mga salita, Panginoon, at ang dalangin po namin na sa amin pong pamumuhay sa araw-araw, Panginoon, ito po ay aming pagkakalay sa aming mga buhay. At kami po itulungan ninyo, Panginoon, na ito ay sa buhay namin, Panginoon. Sa amin pong pang-araw-araw na trabaho, Panginoon, ito po madala namin dito, Panginoon, ang iyong kaliwanagan, ang pagiging asin, Panginoon, ng sanlibutan ito, Panginoon. At ikaw, Panginoon, na nakatira sa amin ay makita sa aming mga buhay, Panginoon. Help us, Lord God, sapagkat kung sa aming sarili lang, Panginoon, kami po ay mahihina at hindi po namin ito kaya gawin, Panginoon. Pero sa tulong mo, Lord, ito po ay magagawa namin, Panginoon. Salamat sa mga salitang ito na narinig namin, Panginoon. At sa umagang hapon ito, Panginoon, ay dalangin namin na ingatan po ninyo kami sa aming pag-uwi, Panginoon, sa aming mga bahay, sa aming pag-iwalay, ay taglayin namin ang kagalakan, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon. At kami po ay mag-iwalay, Panginoon, na may pag-asa, Panginoon, na ikaw patuloy na mamumuna sa aming mga buhay, Panginoon. At kami po ibabalik po sa susunod namin pagsamba sa iyo, Panginoon, sa susunod na araw, Panginoon, sa susunod na linggo, Panginoon, upang kami patuloy na makapagpuli sa inyo, Panginoon. Magpalain po ninyo ang bawat isa, Panginoon, at ang lahat, Panginoon, ang gagawin namin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon, na tagapagligtas. Amen. Sige po, announcement muna tayo. Yung ating church po ay officially mag-start tayo ng ating presenting. Kayon!
wrestling church natin is quarterly. So, inaantay na lang natin na matapos yung ating registration, but officially, ngayong September tayo mag-start. So, hinihiling ko po na yung mga ministry natin, lalagyan natin ng mga reporting yan. Obligado na tayo, obligado na. Kasi yan ay sa ating CRA at sa dalasan po natin yung ating meeting, siguro mag-monthly tayo para mayroon tayong i-attach doon sa submit natin kasi hindi pwedeng walang report. Medyo mape-pressure na po tayo kasi kung dati wala naman tayong registration, di ba? Pero ngayon dahil tayo ay officially Father's House Ministry Incorporated na, medyo mape-pressure po tayo ng konti sa ating mga gagawin sa church. But as I have said, kapag ito po ay ipinalog natin sa ating love and compassion, wala pong mahirap na hindi natin magagawa. Amen po ba? Salamat po. Oh Lord, you search me. You know my way. Even when I fail, I know you love me. Your holy presence surrounding me. In every season, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate us now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done, it is done. 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 It is done, oh Lord. It is done, Jesus. It is done. It is done. It is done. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the